Yung mga kaumada, demonstrate ko lang real quick kung paano ako gumagawa ng voucher sa Umada Cloud para magamit dun sa G-Connect app. So first, launch lang natin yung website ng Umada and then login tayo. Okay, so ito yung pinaka parang landing page ni Umada. So assuming meron na tayong site and controller na na-create, so ito i-launch lang natin to under action. Launch lang natin yung controller. Tapos may update. Dito tayo sa global view, no? Ito yung global view niya. Drop down lang kayo dito. Tapos puntahan nyo yung site nyo. And then punta tayo dito sa, pag naklik nyo na yung site, dapat pag drop down nyo ulit makikita nyo na yung hotspot manager. Click nyo yung hotspot manager. Ayan. Tapos punta tayo dito sa, makita nyo yan sa baba, may nakalagay vouchers. And then dito tayo, voucher groups, para mag-create ng voucher. So kailangan ko lang i-demonstrate to kasi may difference yung dalawa, kasi yung voucher natin na ginagawa, isa para dun sa GCash automation, tsaka isa dun sa piniprint natin. So may pinagkaiba sila kasi para ma-filter ng G-Connect app. So ginagawa ko ganito. So create tayo ng voucher, create tayo ng voucher group kasi by batch yan eh. So yan, demonstrate ko na rin paano ako gumawa. So for voucher group name, kayo na bahala, no? So let's say ito for GCash, ito kayo na bahala sa naming ninyo. Let's say GCash voucher batch 001. Kung pang print naman, pwede nyo gawing rin, print voucher batch 001. Pero depende sa inyo yun, no? Depende kung ano yung naming convention. So sa akin, for portal privilege, ito kapag marami kayong portal, no? Sa akin isa lang kasi, so dito ako, yan isa lang. And then yung sa code length ko, ginagawa akong 10 maximum na para mas secure. Code format, numbers lang yung gamit ko, pero ngayon meron na pwede na alphanumeric, no? So wala namang problema dito, basta ang ito lang importante, yung code length niya is 10 kasi si G-Connect app nakaset sa 10. And for the amount, ito yung number o ilang piraso yung gagawin natin. So for this, gawa lang tayo ng let's say 10 lang. And then ito, explain ko na rin ng konti. Dito sa limited usage count, ang pagkakaintindi ko dito is isang beses lang talaga yung voucher pag nagamit na siya isang beses. Pag na login na siya isang beses. So hindi na pwedeng i-login ng ibang device yun. Dito sa limited online users, ang pagkakaalam ko, as long as isa lang, kahit iba-ibang device, as long as isa lang, pwede pa rin gamitin yung voucher. So mas maganda option ito. Kasi hindi ko alam to dati, so ito yung ginagamit ko. So pwede pala siyang gamitin ng multiple users basta isang device lang, kahit iba-ibang device, basta isa lang. So dapat ito pala yung limited usage counts, para isa lang talaga. Pagka encode ng voucher login, hindi na pwedeng i-encode ng ibang device kahit mag log out pa yung isa or mag-disconnect pa yung isa. Ito hindi ako gumagamit unlimited for usage, I think so. Parang unlimited, parang di yata, wala siyang unli siya, literal na unli. So hindi ko ginagamit yan. So ito dapat 1. And then sa duration type naman, ang gamit ko is voucher duration kasi hindi ko masyado maintindihan tong client duration eh. Pero sabi ng Umada dun sa dun sa forum nila, na yung pinagkaiba daw, yung voucher duration is kung ano yung nakaset na duration dito.
Yung client duration naman is, let's say, nakaset ka dito ng uh, 4 hours. Tapos, yung client mo ay bali iba-ibang client, multiple client. So, yung isa nag-start ng 1 p.m. So, nag-end siya ng 5. Tapos, yung kasunod naman na client, let's say dalawang client, kung nag-start siya ng 2, 6 siya. Kumbaga, makukuha niya pa rin yung 4 hours. So, doesn't matter kung kailan siya nag-start. Yun daw yung difference ng client duration tsaka voucher duration. Pero, I don't know kung applicable sa akin. Kaya, ito, voucher duration ako. Dito naman sa timing, ito ginagamit ko yung by time kapag days. Yung days yung 1 day pataas yung voucher. Pagka mga hourly rates naman, yan, ito naman gamit ko by usage naman para ma-maximize talaga nila yung yung voucher nila kasi per hour lang. Ito ang advantage ng usage is nag-auto pause siya kapag na-disconnect. So magagamit nyo talaga yung entire yung 8 hours, yung 8 hours mo. So yan, yun yung style ko. So let's say lang by usage 1 hour. And then ito hindi ko na pinapakailaman yung rate limit tsaka traffic limit. Ang pala so for time by usage pala, talaga siya, no, kailangan mag-specify ka talaga ng expiration, effective time tsaka expiration date. Yung naka-default siya for 1 year. Hindi masi-save to kapag walang naka-specify. So ibig sabihin, kung 1 hour siya, 1 hour na voucher, pero pag hindi nagamit yan, by January 2025 at January 27, 2025, mag-expire yung voucher. So, meaning kailangan mo ulit gumawa ng bagong batch. Kasi wala nang expired na yan. So, yun yung kaibahan ng by usage compared dun sa by time na pwede mong i-disable yung validity. So, hindi siya nag-expire. So, yan. So, by usage tayo. Yan, 1 year expiration. So, dito, nilalagyan ko talaga siya ng price. Importante din to. So, let's say 10 pesos. Ayan. And, yun nga, na-mention ko dati. Ito yung, dito nagkakatalo yung mga vouchers natin. Kung mapupunta ba siya sa automation or sa for printing. Pagka automation, wala nang description dapat. Pagka for printing, lagyan lang natin nilalagyan ko lang ng print voucher para ma-filter siya ng G-Connect app. Pang print siya. Ayan. So, ito lagyan natin ng print voucher. Batch 001. So, na-save natin. Ayan. So, save na yan. Check natin. Nasa dulo yan. Ayan. Print voucher. Ito na yung nagawa natin. View natin siya. Ayan, o. Ayan. Yun yung pinakauna niyang So, check natin kung ayan, napupunta nga siya dun sa sa for printing. So, gawa tayo ng punta lang tayo ng global view ulit. Download natin yung mga vouchers natin. Global view. Tapos, punta tayo sa settings, export data, kunin natin lahat ng voucher, CSV dapat, and then yung portal name, export. Eto, replace mo lang to. May voucher list dyan na replace. So, yes. Yes lang. Ayun. So, punta natin ng G-Connect app. Print vouchers. Ayan. Bubuksan niya yung mga voucher dun sa browser. So yan, check natin kung saan na yung ginawa natin, kung nandito. Dapat nandito siya kasi naka-specify na print voucher. Tingnan natin, pinakababayan kadalasan.
Ayan, So, 10 pesos. Tingnan natin. ZQ UH, yung pinaka-last niya. Versus dun sa nagawa natin. Ayan, ZQUH. So, yun nga. Nasama siya dun sa print voucher. Dahil dito, may print voucher tayo na description na naka-specify. So, yun lang. Paggawa ng vouchers para magamit natin sa G-Connect app. Voucher customization. That's it. Thank you very much.